Good morning. God bless you, my sister. God bless you, my brother. Amen. Church, panibagong Sunday na naman ang patuloy na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Are we ready to worship our Lord Jesus today? Hallelujah. Sige pa, patuloy natin itaas ang ating mga worries and fears sa umagang ito. Hallelujah. Aming Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka sa lugaring ito. We invite you, Holy Spirit. Church. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay, sumayaw, umindak sa awiting may galak, problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawit. Amen. Sa tugtugin makalangin, ang Diyos sabay papurihan, banal niya pangalan. Ating itaas ang ating mga kamay. Taas mga kamay at ito ay ikaw ay Kay Jesus ating Diyos,
lift you up in this place. We continue to worship you, Jesus. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see your mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. Come on, lift it up. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is a cross, God, you see empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Come on. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And all
feet. Hallelujah. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Lord God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. It's been said, mga kaibigan, na dalawa po ang mahalagang sandata nating mga Kristiyano mula kay Lord. Una, yung kanyang salita. Pwede po magdala ng pananampalataya at himala. Pangalawa, yung ating po mga pananalangin. Sa pamamagitan po ng mga panalangin, dumarating yung kanyang katugunan, dumarating po yung kanyang mga himala sa ating po mga buhay. Let me ask you, ginagamit po ba ninyo yung dalawang mahalagang sandatang iyon? I hope so. Kaya lang mga kaibigan, may mga pagkakataon po doon sa pananalangin, tumitigil tayo sa pananalangin. Bakit? Maaring hindi po kasi dumarating yung ating mga inaasahang kasagutan. May mga dahilan kung bakit parang walang kasagutan. And I do hope na ngayong tanghaling ito mga kaibigan, we learn important lessons about praying upang nang sa ganon, yung ating po mga panalangin, laging tatanggap ng katugunan. And to help everyone dito po sa topic na ito, let me share mga kaibigan, yung topic na aking pong pinamagatang dalawang mahalagang bahagi ng panalangin. Ano po yung dalawang bahagi na ito na pag ating pong ginawa when we pray, I'm telling you, darating ang mga himala sa ating pong mga buhay. So, let's talk about this. Ang ating pong text ay narito sa aklat ng Marcos, chapter 11, beginning verse 20. At ang sabi po rito, kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tignan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Sa background, mga kaibigan, meron pong pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo na gutom, may dadaanan po silang puno ng igos, naghanap siya ng bunga mula doon sa puno. Unfortunately, wala po siyang nakita. At nagbitaw po siya na sumpa doon sa puno. And to their surprise, nung pagdaan po nila kinabukasan, nakita po noong mga disipulo niya, patay na natuyo po yung puno. Now, you may want to ask, mga kaibigan, bakit ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo? Normal po ba sa Kanya yung magbitaw ng sumpa? Hindi po, mga kaibigan. But I do believe, one, tinuturoan po niya tayo para maging mabunga. Okay? Kaya itinutulad din po tayo doon sa puno ng igos. Hinahanapan din po tayo ng bunga ng ating Panginoon. Pero hindi po yan ang topic ko. Listen, mga kaibigan, yung pangalawa na dahilan kung bakit po ito ginawa ng ating Panginoon, I believe, ipinapakita niya doon sa mga disipulo niya yung kapangyarihan ng panalangin. Yung simpleng salita niya, nagdala ng kamatayan doon sa puno. Pero makinig po kayo, yung simpleng salita rin niya, pwedeng magdala ng buhay, ng pagpapala sa atin. Amen po ba, mga kaibigan? So, pag-usapan po natin, hallelujah. Pastor, ano yung dalawang mahalagang bagay patungkol sa pananalangin? Unang-una, mga kaibigan, okay, yung pong paghingi.
let me ask you, pag kayo po ay nananalangin, humihingi po ba kayo sa Diyos? Amen. Now, ito po yung binanggit doon sa ating pong binasa, verse 24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo natanggap ninyo iyon, matatanggap nga ninyo iyon. Pag tayo po ay nananalangin, at tayo po ay umaawit sa ating Panginoon, nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo, at the same time, mga kaibigan, na tayo po ay humihingi ng kapatawaran, nagpapakumbaba tayo, pero may portion din po ng hihingi tayo. Tama po ba, mga kaibigan? Now, ito po ay bahagi ng pananalangin. Ang sabi po, mga kaibigan, patungkol dito sa paghingi, or in English, is to ask. It came from the Greek word ahiteo, which means to ask, beg, call for, crave, desire, and require. Bigyan ko po ng diin yung word na beg. Let me ask you, pag kayo po ba ay nananalangin, nagmamakaawa rin kayo sa ating pong Panginoon? Pag kayo po ba ay nananalangin, nagpapakumbaba din po ba kayo sa ating Panginoon? Lumuluhod po ba kayo? Dahil ito po ay bahagi ng pagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Listen now, mga kaibigan. Hallelujah. Pero tayo po ay magpapakumbaba lamang, hihingi po tayo ng mga bagay kung ito po ay tunay na mahalaga sa ating pong mga buhay. Gaya po na nakalagay dito. Listen, mga kaibigan, may mga pagkakataon po, nagpe-pray tayo, pero hindi po tayo nagmamakaawa sa Diyos. Like, pe-pray tayo, Lord, ano kaya magandang iluto ngayong tanghalian? Hindi mo naman siguro pagpe-prayer and fasting pa yan. Hindi mo siguro iluluhod pa iyan. It's nice kung mag-usap ang Lord sa atin. Tama po ba? Pero ordinarily, kikilos at kikilos pa rin po tayo. Pero mga kaibigan, may mga bagay po na dapat talaga pinagmamakaawa natin sa ating Panginoon. Iniluluhod natin. And for some, maaring ipinagfa-fasting pa po ito. Like, maaring yung kaligtasan ng ating po mga mahal sa buhay, mabuting pagbabago sa kanila, maaring yung mga kagalingan, maaring yung mga katagumpayan ng kanila po mga trabaho, ng kanila mga pag-aaral, kaayusan ng ating mga pamilya. Let me ask you, pinagpipray po ba ninyo yung mga ganung bagay sa inyong mga buhay? Pagpatuloy po ninyo, mahalaga yung mga bagay na yon, kalooban ni Lord yung mga bagay na yon, tutugunin ni Lord yung mga bagay na iyon. Now, let me say this, humingi po tayo kapag ang ating kaharap ay ang Diyos. Pero mag-utos naman kung ang ating kaharap ay ang ating mga bundok. Pinapauna ko na ba ito? Dahil yung pong unang bahagi na mahalaga sa panalangin ay yung paghingi. Pero ang pangalawa po ay yung pag-utos. Now, I want you to understand, may pagkakataon po sa ating mga buhay, kapag ang kaharap po natin ay Diyos, tayo po ay talagang hihingi. Gaya dun sa ating nabasa. Pero kapag ang kaharap po natin, yung ating mga igos, yung ating po mga bundok, pwede po mag-command tayo. Pero mga kaibigan, that's for later discussion. Now, let me say this, maging mapagpakumbaba kapag ang ating kausap ay ang Diyos. Dahil ito po ang kanyang kinalulugdan at pinapaboran. Alam na po natin, I continue to talk about this, na yung mga nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos, pero yung mga nagmamataas naman po ay ibinababa ng Diyos. Kaya nga po, minsan mga kaibigan, lumuluhod talaga tayo. Even here, even doon sa harapan pa po ng ating po mga kasamahan. And for some, maaari sabihin nila, nakakahiya. Pero mga kaibigan, that's part ng pagpapakumbaba natin sa ating pong Panginoon. Guess what, mga kaibigan? Kung alam po nating ibaba ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos, iaangat tayo ng ating Diyos, papaboran tayo ng ating Diyos, bibigyan ng katugunan po yung ating mga panalangin. Balikan na lang po natin yung mga nabasa nating kwento ng mga taong binigyan ng himala. Naroon po yung Kananea na yung kanyang anak, inaalihan ng masamang espiritu, nagpakumbaba, nagsumamo sa ating Panginoong Hesukristo, naglumuhod para lamang po tumanggap ng kalayaan at kagalingan yung kanyang anak. Naalala po ba niyo, pinagkwentuhan natin, past few weeks, yung pong isang ketongin, ganun din po yung kanyang ginawa, nagpakumbaba din, nagsumamo, naglumuhod sa ating Panginoong Hesukristo
tumanggap po siya ng kanyang kagalingan. O naalala po ba ninyo, yung bulag na si Bartimeo, nagmakaawa rin po, naglumuhod, nagpumilit, tumanggap din po siya ng kalayaan, ng kagalingan sa ating Panginoon. Ikaw na magpapakumbaba din sa harapan ng ating Panginoon, umasa ka, tatanggap ka rin ng kanyang pagpapala. Amen po ba mga kaibigan? Now, bahagi po nung pagpapakumbaba as we pray, yun tayo po ay naghihintay. Amen po ba? Kasi mga kaibigan, may mga pagkakataon tumitigil tayo sa ating pagpe-pray. Ano yung ating sinasabi? Isang linggo na ako nagpe-pray, wala nangyayari. Isang buwan na, wala pa rin kagalingan. Isang taon na, hindi pa rin nababago. Yung aking asawa, yung aking mga anak, ayoko na, pagod na akong mag-pray. Listen mga kaibigan, every time, ganun po yung sinasabi natin, hindi po tayo nagpapakumbaba, hindi po tayo nananampalataya sa Diyos. Makinig po kayo, may dahilan kung bakit wala pa po yung katugunan. Maring inaayos ng Lord yung puso, yung kaisipan muna natin, pero kung yan po ayon sa kanyang kalooban, darating at darating ang katugunan sa inyong mga pangangailangan. Amen po ba? Kaya huwag po tayong bibitaw. Let me say this, humingi po dahil kalooban ito ng Diyos. Listen, marami po mga tao, mga kaibigan, may mga pangangailangan, pero hindi po lumalapit sa ating Panginoon. Ang malungkot, kung pati tayo ng mga Christians, una nating maalala, si Bombay. Asa na ba si Bombay? Makautang nga. Nakakalungkot yon para kay Lord. So, saan po tayo dumidepende? Saan tayo umaasa? Doon sa tao. Well, it may be true, mga kaibigan, maaari tayong tulungan ng ating mga magulang, ng ating mga kapamilya, ng ating po mga kaibigan. Makinig po kayo, mga kaibigan. Instrumento lamang po yung mga taong iyon sa ating pong Diyos. Siya ang tunay na nagpapala. Siya ang tunay na tumutugon sa mga pangangailangan. Amen po, mga kaibigan. Huwag po natin gawing huling barahan natin si Lord. Minsan, ginagawa nating last resort. Minsan, uunahin natin tao kung sino-sino, hinuhuli si Lord. Pag wala na lang, walang makatulong eh. Ay, nga pala si Lord. Baguhin natin. Imbis na si Lord, yung huli nating naalala, si Lord ang lagi nating alalahanin. Amen po ba? Pag inuna mo si Lord, makinig ka, kaibigan, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Now, ito lang din, pag humihingi, siguraduhin ayon sa kalooban ng Diyos, ang inihingi at tama ang motibo. Bakit po? Kasi ito po hindi ninyo nakakanta ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So yun yung unang problema, hindi nanghihingi. Kalooban ng Lord, manghingi ka. Now, ano pa po? At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Kaya naka-highlight po yung word na kalayawan. Bakit tayo minsan nanghihingi? Lord, bigyan mo naman ako magandang trabaho. Lord, promote mo naman ako. Lord, bigyan mo ako ng maraming pera. Para saan? Para makabili ko ng bagong kotse? Para makabili ko ng bagong bahay? Bakit? Kasi yung kapitbahay namin, bago na naman yung kotse. Nauungusan ako. Lord, ako Christian Ako anak mo Dapat mas meron ako, Lord. Now, listen na mga kaibigan. Do you think sasagutin ka ni Lord? Hindi ka sasagutin kasi mali ang motibo mo ng paghingi. Amen. Pero kung humihingi ka, Lord, sana i-promote mo ko, sana increase mo ang sweldo ko, sana Lord makita nila, hallelujah, na yung mga nagtitiwala sa iyo, pinapaboran mo, lalo kang maluwalhati sa buhay ko, at Lord, yung promotion ko, yung increases ko, Lord, magagamit ko yung pera para maitulong sa iglesia, maitulong pa sa aking kapwa. Listen, kung yun po yung ating motibo ng paghingi sa ating Panginoong Heso Kristo, tama, hallelujah, malulugod si Lord, papaboran ka ng Diyos, ibababa yung katugunan doon sa iyong kahilingan. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, i-check po natin. Let me ask you, una, gaano ka kadalas humingi sa Diyos? Baka ang dalang-dalang, kaibigan. Pagkatapos, sabi ka na sabi, ano ba naman yan? Tagal ko nang na-born again, parang walang nangyayari sa buhay ko.
I-check mo muna, nangihingi ka ba kay Lord? Anak ka niya tagapagmana ka niya, kalooban niya, bigyan ka ng iyong mga pangangailangan. Amen po ba? And then, check mo, bakit ka tumitigil doon sa iyong paghingi? Kasi mga kaibigan, minsan, humingi tayo, nag-uumpisa tayo, kaya lang pinanghihinaan tayo Baka issue ng pananampalataya yan. Amen po ba? Kaya pag nanalangin ka, humingi ka na rin ng pananampalataya. Lord, bigyan mo ako ng pananampalataya, makapagpatuloy sa pananalangin. Huwag bumitaw doon sa aking mga ipinapanalangin. Amen. And I tell you, papaboran po tayo ng ating Panginoon. Now, let me say this as well. Kapag nangihingi, manampalataya at huwag magduda. At alisin na rin anumang kasalanan na maaaring humadlang sa ating kasagutan. Bakit po, mga kaibigan? Understand, love tayo ni God. Understand, mga anak niya tayo, mga tagapagmana niya tayo. Understand, namatay nga po siya para sa atin. Kung siya nga po namatay na para sa atin, ibinigay ni Father God yung kanyang bugtong na anak. Ang sabi po, ano ang hindi niya ipagkakaloob sa atin? Listen mga kaibigan, hindi po siya maramot, mapagbigay po siya. Kaya lang mga kaibigan, kung hindi man po dumarating yung ating po mga prayer, hindi kay Lord ang problema sa atin. Baka kulang tayo sa pananampalataya. Tingnan po natin, yung ating binabasa, may paalala. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Pakisabi nga, natanggap. Listen, yung po pala, yung attitude, yung po pala, yung kaisipan na nais ni God na dapat meron tayo. Ano po yun? Bagamat hindi pa po natin literal na nakikita yung kaganapan ng ating pinagpipray, dapat pinaniniwalaan pala natin, tinanggap na natin. Like, kunwari, nagpipray po tayo ng prayer, na prayer for healing. Kaya lang maaring wala pa yung actual na healing. It doesn't follow na walang ginawa ang Diyos na hindi ka hinil ng Lord. It could be, pagkatapos ng prayer, maaring pag-uwi mo, maaring doon pa lang, darating yung kagalingan. Listen now mga kaibigan. Hallelujah. May mga pagkakataon po na uuna in the spirit world yung kaganapan ng prayer bago nagmamaterialize in the natural world. Ano ibig mo sabihin dyan, Pastor? Kaya tinanggap na po Kaya lang naunang tinanggap in the spiritual world. Meron po akong nabasang book ni Pastor David Yonggi Cho. Sila po yung meron pinakamalaking church all over the world. 50,000 seating capacity nung kanilang church building. Now listen now mga kaibigan, doon sa kanyang book, ang sabi niya, kasi pinanghihinaan din siya, nagpe-pray siya, may mga pinagpe-pray siya, pero parang walang katugunan. Inimpress sa kanya ng Lord. Hindi nangangulugang hindi kita tininugon. Kinakailangan paniwalaan mo. Meron nang naging katugunan. Naroroon sa spirit world. Ano sabi niya? Balikan mo yung mga nagbuntis. Yung mga nagbuntis, nakita na ba kagad nila yung kanilang mga anak habang pinagbubuntis? Hindi pa. Ni wala pa nga po nakita na paglobo siguro ng tiyan doon sa mga initial days and month. Pero ang katanungan, naroon na ba yung sanggol? Naroroon na po yung sanggol. Listen now mga kaibigan, kung yung pong babae na nagbubuntis, pinaniniwalaan na meron laman yan, mag-iingat siya sa kanyang sarili. Kakain siya ng tama, magpapahinga siya, and bago po niya napansin, lumulobo na yung kanyang tiyan. Bago niya napansin, naroon na yung term ng panganganak. Maya-maya, naroon na, inilalabas na yung anak, na i-enjoy na niya yung kanyang anak. The same holds true doon sa mga bagay na atin din pong ipinagpe-pray. Ibinigay na ng ating Panginoon in the spirit world. Continue believing mga kaibigan, and before you know it, it is in your hands already. Amen po ba mga kaibigan? Amen po ba? Sino po ang mga may hinihintay na katugunan sa kanilang mga panalangin? Hallelujah! Huwag mong bibitawan, huwag mong bibitawan. Nariyan na yan. Amen po ba? Now, pero at the same time, meron pong warning. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo. Now, ito po, minsan ang problema mga kaibigan,
kung bakit wala yung kagalingan. Sa Ministry of Deliverance, mga kaibigan, lagi po itong lumalabas. Ano yung sinasabi ng mas mga espiritu? Hindi ako makaalis dito kasi may kasalanan nito. Ano kasalanan to? Galit ito doon sa asawa niya. At yung masamang espiritu ang nagkikwento kung bakit galit si Mrs. doon sa kanyang asawa. Now, could this be the reason as well, mga kaibigan, kung bakit parang wala yung katugunan doon sa ating ipinapanalangin? Baka meron tayong unforgiveness. Baka meron tayong mga galit. Baka meron tayong hinanakit. Listen, mga kaibigan, word po ito ng ating Panginoon. Magpatawad muna kayo para kayo patawarin din. Dahil kung hindi po tayo magpapatawad, mga kaibigan, walang himala na bababa sa ating po mga buhay. Listen, pero pag ikaw nagpatawad ka, kaibigan, mabuti ang Diyos, mahabagin ang Diyos, patatawarin ka rin niya, papakinggan yung iyong panalangin, tutugunin ang iyong mga panalangin. Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong sarili, magpatawad ka na. Amen po ba? Now, let's move on, mga kaibigan. Punta tayo doon sa pangalawa na dapat po natin ginagawa when we pray. Mahalagang bahagi ng panalangin ay yung pag-utos. Hindi si Lord ang ating uutusan, mga kaibigan. Magpapakumbaba tayo, manghihingi tayo, magmamakaawa tayo sa Kanya. Sino uutusan natin? Ito pa rin po yung ating pinag-aaralan. Ang sabi, verse 23 na, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Ang nakalagay pong word doon, sabihin. English, command. Listen, hindi po ito request. Ito po ay hindi pakiusap, kundi ito po ay isang utos na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa puno ng igos at itinuturo ngayon sa kanila. Hindi lang yung puno ng igos ang pwede ninyong maapektuhan, kundi maging bundok man pwede ninyong maapektuhan doon sa inyong pagkukuman. Now, ang katanungan, mga kaibigan, ano ba kasi itong command? Now, you need to understand, nung tinignan ko po yung word na command, it came from the Greek word horam, which means to tower up. Listen, ang nakakapag-command po ay yung mas malaki, yung mas mataas, yung mas makapangyarihan kaysa doon sa kanyang inuutosan. Tama po ba, mga kaibigan? But you may ask, teka muna, Pastor, paano kung utusan yung bundok? Hindi ba yung bundok? Ang laki-laki ng bundok? Ang liit-liit ko? Paano ito mangyayari? Pag-uusapan po natin yan, mga kaibigan. Pero unang-una, let me ask you, ano po ba mga bundok yung maaring kaharap natin sa ating po mga buhay? Maaring yung mga demonyo, maaring yung mga masasamang espiritu, maaring yung kanilang mga gawa, yung mga sakit, yung mga kahirapan, yung mga kaguluhan, yung mga kabiguan, yung mga kalungkutan na yan, yung mga likha ng demonyo sa ating po mga buhay. Pwede po nating utusang umalis yung mga yan at aalis yung mga bagay na iyan. Hallelujah, may authority ka, may power ka para dyan sa mga bagay na yan. Naalala ninyo, mga kaibigan, yung pong mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Una, yung 12, yung kanyang mga apostol. Ano po yung kanyang sinabi sa kanila? Sige, ipangaral ninyo ang mabuting balita, pagalingin ninyo yung mga may sakit, palayasin ninyo yung mga demonyo. At kanila pong ginawa. Sila po ba, nung ang kaharap na po nila, yung mga may sakit, yung mga inaalihan ng mga masamang espiritu, nung ang kaharap po nila ay mga demonyo, ang ginagawa po ba nila, tatalikod pa sila. Teka muna ha, diyan ka lang, huwag kang aalis. Teka muna. Lord, humihingi po ako sa inyo ng kapangyarihan, pagalingin po ninyo itong mama na aking pinagpepre. Ganun po ba? Hindi. Immediately, harapin nila. Ikaw na demonyo ka, nanarto sa taong ito, umalis ka. Pinalalayas kita. Ikaw sakit ka, umalis ka sa pangalan ni Kristo Jesus. And instantly, gumagaling, lumalaya po yung mga tao. Amen po ba, mga kaibigan? Meron pong panahon ng paghingi kapag ang karap natin ay ang Diyos. Pero may panahon din po ng pag-utos kapag ang karap po natin, yung mga bundok natin, yung mga igos, yung mga taong may mga pangangailangan, yung pong mga demonyo na ating pong pinalalayas. Amen po ba, mga kaibigan? Hindi ka na kinakalang pamanghingi
Yung authority, binigay na sa iyo ni God. Now, you need to understand where you are coming from. Pastor, sabi kanina doon, ano yung sinabi kanina? Balikan ko lang. Sabi ron, which means to tower up. Paano ako mas naging mataas kaysa dyan sa mga bundok na yan? Kailan ako naging mas makapangyarihan kumpara dyan sa mga demonyo na yan? Listen, you need to understand where you are coming from, where you are seated right now as a believer of Christ. You are seated with Christ in the heavenly places. Pakisabi mo ka doon sa katabi mo, mukhang kamukha mo yung katabi ni Lord. Ikaw yan, as a matter of fact. Amen po ba? Ulitin ko, sabi ko, ikaw iyan nakatabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Paano nangyari yan, Pastor? Inarto ko sa lupa. Nangyayari yan in the spirit world. Dahil bahagi ka ng tinatawag na katawan ni Kristo. Listen mga kaibigan, ito po ang sinasabi ng Biblia, and you need to believe and you need to exercise para maranasan po natin yung power, yung authority. Ang sabi po dito mga kaibigan, and God raised us up with Christ and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. Kaya yan po yung picture mga kaibigan ng isang tao na nakaupo kasama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi yun po yung sinasabi ng Biblia, iniangat tayo, iniupo tayo kasama ng ating Panginoong Hesus Kristo. At mula nung ikaw ay naging believer ng ating Panginoong Hesus Kristo, naging bahagi ka ng katawan ni Kristo. Now, I want you to understand this is happening because you are part of the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Ang sabi po ron, hallelujah, ikaw, lahat kayo, bahagi ng katawan ni Kristo. Sino po rito nananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo? Taas ang kamay. As believer of Christ, bahagi ka ng katawan ni Kristo. Ikaw ang kanyang kamay, ikaw ang kanyang paa, ikaw ang kanyang bibig dito sa lupa. Dala-dala mo yung authority niya, dala-dala mo yung power niya. Pwede mong utusan yung mga igos, yung mga bundok, umalis! Amen po ba? And that's the reason why, mga kaibigan, dapat po ginagawa natin yung pagkukuman. Listen, mga kaibigan, I want you to understand, hallelujah, ang pag-uutos ay bahagi po ng binding and loosing authority na ibinigay sa atin ni Kristo. Lakaran natin. Ano yung binding and loosing? Ito po yung pagbabawal at yung pagpapahintulot. Bakit po? Listen, ito po yung sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo doon sa mga early believers. Ano po yung sabi niya? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. What an authority, mga kaibigan. Can you imagine? Yun po yung laki ng authority and power na naroon sa mga mananampalataya. Can you imagine pagbawal mo, pinagbabawal doon sa kalangitan, ipahintulot mo, ipinahihintulot doon sa kalangitan. Ano yung maaari natin ipagbawal? Nakikita mo, nagkakagulo? Yung pamilya mo, nagsasabunutan na, nagsisigawan na? Ha? Pwede mong i-address yung demonyo na pinagsasabong yung mga kapamilya mo. Ikaw, demonyo ka na nagdadala ng kaguluhan dito sa aking pamilya. Ina-address kita. Naririnig mo ang tinig ko. Inuutosan kita ngayon. Umalis ka dito sa aking pamilya. Pinuputol ko lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng mga masasamang kaisipan na inilalagay mo sa aking mga kapamilya. Right now, in the name of Jesus, inire-release ko ang kapayapaan, inire-release ko ang pagpapatawaran, inire-release ko ang pagmamahalan dito sa aking mga kapatiran. Pumayapa ang aking tahanan right now, in the name of Jesus. And I tell you, kapag yan po sinabi ninyo na may pananampalataya, darating mangyayari yung inyo pong idineklara. Yun po, mga kaibigan, pinagbawalan mo yung demonyo, ine-release mo yung kapayapaan, yung kapahingahan, yung pagmamahalan, mga pagpapala na mula sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kaibigan? Now, I want you to understand, hindi po natin kinakailangan ipagmakaawa yung isang bagay na ibinigay na sa atin ng Panginoon.
Ito po yung ating problema. Minsan mga kaibigan okay, narito yung ating anak. May sakit. Nag-worry tayo. As believers, mga kaibigan, dapat hindi po tayo nag-aalala. Pero nasasabi ko, Lord, ano naman yun? Tignan mo naman yung aking anak ko. Lord, tignan mo naman. Ang tindi ng sakit. Lord, mukhang mamatay na. Alam po ninyo mga kaibigan, may pagkakataon sa buhay ng mga Israelita, ito pong si Moses, nasukol sila. Akala nila malaya na sila. Naroon sila sa harapan nila, Red Sea. Naroon sa likuran nila, yung mga Ehipsyo. Nag-iiyak siya. Sabi niya, Lord, ano ba itong nangyari sa amin? Sigurado mamatay kami rito. Ano yung sabi ng Lord sa kanya? Ba't ka umiiyak? Itaas mo yung kamay mo. Itaas mo iyang tungkod mo. Diyan, sa dagat na iyan. At nung kanya pong ginawa, ano nangyari? Bumuka yung dagat, nakatawid yung mga Israelita, nakakita sila ng isang napakalaking himala. Listen mga kaibigan, as believers, you have that authority, you have that power, i-exercise mo, huwag kang nagngangawa, mag-utos ka, mag-command ka, merong mangyayaring maganda sa inyong pamilya, sa iyong buhay, sa lahat ng lugar na pinadadalaghan ng ating Panginoon. Amen po ba mga kaibigan? Hallelujah. Now, tandaan po natin mga kaibigan, binigay na. Okay? Binigay na. Yan Okay, dito ibibigay pa lang. Pero mga kaibigan, nakakiyat na ng kalangitan He holds all the power now. At yun, ibinibigay niya doon sa kanyang katawan sa iglesia. Nakukuha po ba natin mga kaibigan? Okay? Now, let me say this as well. Pastor, ano yung picture na yan? Now, listen. This is how I pray mga kaibigan. This is my family. Okay? Bakit? Kasi mga kaibigan, sa akin pong pagpipray, sa tagal ko na rin pagpipray, inimpress ng Lord sa akin, kahit doon sa pagpipray mo alone, you can command. Okay? Now, listen now. So what do I do? Ang maikukuman ko, ang i-releasean ko ng blessings, wala doon sa aking harapan. Pero meron akong pictures nila. So pag tinitignan ko yung aking mga kapamilya, it's as if nariyan sila sa aking harapan. So pwede kong pagbawalan yung mga demonyo na kumikilos sa kanila. Pwede kong i-release yung mga blessings ni Lord sa kanila. And that's what I do every day, mga kaibigan. Tuwing madaling araw, nagigisip ako ng Panginoon. Kaya medyo mahaba yung pagpipray. Kasi marami sila. Pero hindi lamang po sila, mga kaibigan, aking mga kapamilya. Maging ang buong iglesia ng Christ above all, mga kaibigan. Yes, put your people into my heart. Pag-pray. So, ano yung maaaring i-release? Ano yung maaari natin pakawalan doon sa ating po mga kasamahan? Una-una, yung bagong habag ng Diyos araw-araw. I-release mo. I-release mo yung banal na dugo ni Kristo para malinisan sila. I-release mo yung kabanalan, yung katuwiran ni Kristo sa kanila. I-release mo. Ako nire-release ko po, maging yung bagong kasuotan nire-release ko na Hallelujah sa bawat isa. Alisin yung mga marurumi na dumihan. Kasi araw-araw nadudumihan tayo ng mga kasalanan, mga kaibigan. But every day, we can pray, we can release yung cleansing sa bawat isa. Now listen now mga kaibigan. And then, we can bind demons and unclean spirits. Bakit po ba may mga hindi nagpapatuloy sa atin? Kasi hinahadlangan sila ng demonyo. Nilalagyan ng mga sakit, nilalagyan ng mga kapaguran, ng mga pagpapabaya. All these things, pwede natin pagbawalan. I-address natin yung mga demonyo na kumikilos sa atin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat noong mga spiritual blinders, spiritual chains na inilagay ninyo sa aking mga kapatiran, tinatanggal, inaalis ko. Lahat noong mga katamaran sa mga spiritual na bagay na ikinapit ninyo sa mga kapatiran. Lahat noong mga kamunduhan, lahat ng mga sexual immoralities, lahat ng mga kapaguran sa buhay, lahat ng mga sakit, lahat ng mga kahirapan, kaguluhan, inaalis ko sa aking mga kapatiran. And then, you release. Nire-release ko revival. Nire-release ko restoration. Nire-release ko divine guidance, divine protection. Nire-release ko mga trabaho, mga negosyo, magagandang pag-aaral. Nire-release ko breakthrough upon breakthrough sa buhay ng aking mga kapatiran. Listen, we can do these things. And you know what? Dahil may mga pictures sila, nariyan sila. You remember them.
naroon po yung pasanin, naroon yung kasiyahan, naroon yung kagalakan na sila po ay ating ipanalangin. Listen, maaaring sinasabi natin, tingnan mo na, Pastor, picture lang yan ha. And by the way, hindi lang po yan aking pinagpipray. Maging yung buo po nating syudad, buong bansa, buong mundo, mga kaibigan. I pray para po dito sa mga bagay na ito. Now, kung lahat po tayo sama-sama, gagawin po natin yung mga bagay na yan. Lalo na ngayon, ang gulo-gulo ng mundo, may mga labanan, mga kaibigan. Pahirap ng pahirap ang mga ekonomiya. Kailangan tayo ni Lord. Mamagitan, mag-pray, patigilin. Ito mga gera na ito, mga kaibigan. Yung gawa, yung kilos ng demonyo. Hindi lang po sa ating buhay, maging sa lahat pa po ng mga bansa. Listen now, mga kaibigan, we should be doing this. Now, Pastor, ano at merong mangyayari dyan? Picture lang naman yan. Makinig po kayo. Kaya nga po sabi ko kanina mabuti pa, yung mga mangkukulam alam yung kapangyarihan itong mga picture na ito Bakit mga kaibigan? Alam po ba ninyo, doon sa mga deliverances, meron po kami mga naipag-pray na mga kinukulam. At may pagkakataon, tinanong ko paano ninyo nakukulam? Ha? Alam po ninyo yung sabi ng masamang espiritu? Meron kaming picture nila. Meron kami ng mga bagay-bagay mula sa kanila. Inoorasyonan namin. Ano yung orasyon? Prayer yun Yung sa kanila nga lang, yung prayer nila, para magdala ng kaperwisyuhan doon sa kapwa nila. Tayo mga kaibigan, hindi ganon. Ang i-release natin, pag-iingat ng Diyos, pagpapala ng Diyos sa ating sarili, sa ating kapwa-tao. At meron pong nangyayari. Amen po ba mga kaibigan? Now, sino rito nakaranas ng kinulam? Huwag na magtaas ng kamay. Now, listen now mga kaibigan. Maging yung bagay na yan, lagi po ninyo ipag-pray. Ako po lagi ko pong isinasama yan sa pangalan ni Cristo Jesus. Lahat ng witchcraft practices laban sa akin, laban sa aking immediate family, laban sa aking pamilya, extended families, laban sa aking clans, laban sa iglesia, iniisa-isa ko po, hallelujah, pinuputol ko. Lahat ng mga sumpa ninyo, mga satanista, lahat ng mga incantations, curses ninyo, pinuputol ko, ibinabalik ko sa inyo, makasampung ulit sa pangalan ni Cristo Jesus, tumigil kayo sa inyo mga ginagawa. At sabihin ko po sa inyo, sa Ministry of Deliverance, nakita ko yung kapangyarihan ng simpleng deklarasyon, ng simpleng pag-uutos, pagkukumand na mga yan, meron nangyayari. Amen po ba? Subukan po ninyo, and you will see the power of prayer sa inyo po mga buhay. Let me continue. Mag-utos lamang po gamit ang pangalan ni Jesus. Sa gamit ang pangalan ni Jesus, siguraduhin mananampalataya din po niya tayo. Bakit po? Sabi po riyan ang mga sumasampalataya, bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Ano yung sabi? Yung mga sumasampalataya. May power mga kaibigan para gawin ito po mga bagay na yun. Listen mga kaibigan, hindi po sinabing ang mga pastor. Hindi po sinabi rito, yung mga lingkod lang ng Diyos. Hindi po sinabing ganon. Ang sinabi po rito, mga sumasampalataya. Kaya kahit po yung pinakasimple amongst us, pwede po gawin itong pagkukumand na ito. Nakukuha po ba natin mga kaibigan? Let me ask you, sino po ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo rito? Taas ang kamay. May authority ka, may power ka para palayasin ang demonyo, yung kanya mga gawa, yung kanya mga lalang sa iyong buhay, kaibigan. Gawin mo. Amen po ba? Now, let me ask you mga kaibigan, may mga bundok ka rin? May mga bundok ka ng buhay? May mga igos ka na dapat alisin dyan sa iyong buhay? Maaaring demonyo, mga masamang espiritu, maaaring mga problema, alisin po natin. Imbis na tayo nag-aalala, utusan natin. Pag inutusan mo yan, walang magagawa yan, kundi ang umalis sa iyo, kaibigan. Amen. Gawin po natin. Now listen now mga kaibigan. Hallelujah. Mag-utos po. Siguraduhin, mananampalataya din tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Now, how do we know that? Listen mga kaibigan, kung tunay
nagsisi ka ng iyong mga kasalanan, tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo as your Lord, as your Savior, count yourself bilang kanyang mananampalataya. Nakasulat ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay. Kilala ka doon sa kalangitan at kilala ka rin ng demonyo, kaibigan. Susunod sila sa iyo. Now, hallelujah. Malapit na po akong matapos. Let me say, kapag nag-uutos, lalo na laban sa demonyo, siguraduhin po maayos ang ating relasyon kay Jesus. Bakit po? Kasi mga kaibigan, may mga sumubok, yung mga anak ni Sceva. Hindi naman po sila mga believer. Kaya lang nakita nila, si Pablo, grabe, nagpapalayas ng mga demonyo. Sabi nila, gayahin natin. Oy, demonyo, ha? Sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, umalis kayo. Kaya lang ano sabi sa kanila? Si Jesus kilala namin, si Pablo kilala namin, pero sino kayo? At binugbog po sila ng demonyo, mga kaibigan. Listen, hindi ko po kayo tinatakot. Pero mga kaibigan, kilala nila yung kanilang katatakutan. At totoo po ito, mga kaibigan, in the ministry of deliverance, ano yung kanilang inilalabas? Ano yung sinasabi nila? Hindi namin kayo matignan, nagliliwanag kayo. Yun po yung sinasabi, mga kaibigan, doon sa mga tunay na spirit-filled Christians. Naalala ninyo, mga kaibigan, ito pong si Moses, 40 days and nights, naroon po sa Mount Horeb, Mount Zion. Nung bumaba po siya, nagniningning siya, hindi po siya matignan ng mga Israelita. The same happens now doon sa mga tunay na anak ng Diyos, sa mga mananampalataya ng Diyos. Kilala kayo, nakikita yung kaluwalhatian ni Lord, yung presence ni Lord sa inyo. Amen po ba? And that's the reason why you can command, mga kaibigan. Yun po yun. Now, listen, kung tayo po, hallelujah, nasa kasalanan, mag-confess po tayo para walang daanan ang kaaway sa ating po mga buhay. Amen po ba, mga kaibigan? Now, I'm done. Bilang pagtatapos, let me just say this. Sa mga panahong di po umuubra ang pag-uutos, gawin po natin yung mga sumusunod. Meron pong pagkakataon, yung pong mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga apostol, lumapit sila, kasama na nila, yung kanila ay pinagpipray na hindi gumagaling, hindi lumalaya. At nung nagtanong po sila, sabi nila, Panginoon, bakit hindi namin mapalayas yung masamang espiritu? Bakit ayaw gumaling nitong batang ito? Now, we will learn something doon sa kanilang kwento. Unang-una, mga kaibigan, sa mga panahong di umubra ang pag-utos, manalangin po tayo ng kapahayagan sa sitwasyon. Gaya nila, lumapit sila kay Christ, Lord, anong dahilan? Bakit hindi gumagaling itong bata? Bakit hindi namin mapalayas yung demonyo? At ano sabi ng Panginoon sa kanila? Dahil sa kalitan ng inyong pananampalataya, itong uri ng demonyong ito, mapapalayas lamang sa pamagitan ng prayer and fasting. Now, pinaunawa sa kanila. Only nung sila po ay humingi ng kapahayagan. We can do the same. And mga kaibigan, magsiyasat tayo ng anumang hadlang. Baka gaya nila, sinabihan sila ni Jesus, ang liit kasi ng pananampalataya ninyo eh. So what can we do? Okay, pwede tayo magsisi. Pwede tayong humingi, Lord, forgive us. Kulang pala yung aking pananampalataya. Lord, forgive me. Hindi pala kasi ako nagpe-pray. Forgive me, Lord. Meron pala akong unforgiveness. Forgive me, Lord. Meron pala akong mga sikreto, itinatago-tago na mga karumihan, na mga kasalanan, pagbibisyo-bisyo pa. Listen, mga kaibigan. Kapag humingi po tayo ng revelation kay Lord, He will reveal. Amen po ba, mga kaibigan? But we need to be able, we need to be ready to repent as well. Now listen, and then mga kaibigan, magpatuloy lang din po na mag-utos sa ating bundok. Bakit? Kasi the moment na natanggal natin yung mga harang, yung mga hadlang, doon sa katugunan, doon sa himala, I'm telling you, bababa at bababa yung kapangyarihan ng Diyos, yung himala ng Diyos, darating at darating yung mga pagpapala ng Diyos sa atin at doon sa atin pong mga ipinapanalangin. Amen po ba? What can we do as we pray? Ask and command.